Makakausap natin this morning si Department of Agriculture Deputy Spokesperson Assistant Secretary Joycel Panlilio. Magandang umaga po, Asik Panlilio, at maraming salamat po for joining us this morning. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa pagkakataong ito. Opo, gusto lang po namin makakuha ng dagdag pang mga detalye patungkol po dito sa magandang balita para sa mga truckers. Ano po, paano po ba itong sistema ng free toll para sa agri-truckers at paano po sila magbebenepisyo dito? Ito po ay bahagi po ito ng food lane program ng DA at isa din po sa pinag-utos po ng Pangulo para maging maayos po yung sistema o yung daloy po ng pagkain natin mula po sa farm papunta po sa merkado. Para po dun sa ating mga taga-transport po ng ating agricultural and fishery products, kailangan lang po sila po ay accredited po ng Department of Agriculture. Maaari po silang mag-apply dito. At kapag meron na po silang Certificate of Accreditation sa DA, kailangan din po meron silang RFID. At automatic po ito, libre po ang kanilang magiging toll fee mula po ito sa area ng Cordillera Administrative Region, papunta po sa South hanggang Region 5 po ay libre po ang kanilang toll. Automatic po ito basta sila po ay nagpa-accredit at doon po sa DA at sa toll po natin, sa tollways operator po. Opo. Asek, paano po yung proseso ng pagpapa-accredit? Ito po ba magpupunta sa mga opisina ng DA o pwede naman pong gawin via online? Meron po tayong QR code na pwede po nilang ma-access sa ating pong website at sa ating pong mga social media pages. Pwede rin po silang magpunta sa mga offices po ng Department of Agriculture. Ito po ay para sa Certificate of Accreditation. Once meron na po silang accreditation, ay maaari po silang magpunta doon po sa mga opisina po ng ating mga tollways para doon naman po ay mag-apply po sila para maka-avail po sila ng libreng toll. Within 24 hours po ay maaari na pong ma-activate yung libreng toll po para po sa ating mga truckers. Ayun. So pagkatapos po pala na makapag-ayos ng proseso dyan sa DA, ay kailangan pumunta sila dun sa mga offices na mga toll. Tama po, ma'am? Tama po. Pero doon, meron na po tayong existing na mga accredited, yung mga dati po sumali po doon sa ating food lane program. Iyon po, sa kanila po ay automatic po na exempt na po sila sa pagbabayad ng toll. Meron na po tayong mahigit 1,000 truckers na nag-file na po nitong libreng toll fee. Ayun. So automatic na po sila ngayon, napapakinabangan nila itong mahigit 1,000 na ito. Magkano po ba yung matitipid ng isang tracker pagdating po dito sa 1-month free toll na ito? Usually po kung galing po sila doon sa norte mismo hanggang dito po sa area ng National Capital Region, tinataya po ng mga 1,500 to 3,000 pesos po ang matitipid bawat biyahe. Depende po ito sa klase ng sasakyan. At kung sila naman po ay umaabot hanggang south, sa dulo po ng ating area doon sa south, like sa Batangas, ay maaari pong umabot ng 6,000 po yung kanilang matitipid. Mm-hmm. Ito po, ma'am, yung pag-a-apply po nito, walang babayaran yung isang tracker kung gusto niyang mag-apply? Wala po. Libre po ito. At pati naman po yung pagkakabit po natin ng ating RFID ay wala naman po itong bayad. So wala po itong gastos dahil talagang tulong po ito sa kanila. Ayan, maganda po yung programa na ito, ma'am. Pero may nagtatanong po kasi ng mga netizen natin, mga tracker. Bakit daw po kaya 1 month lamang po itong free toll for agri-tracker? Meron daw po bang posibilidad na ma-extend ito? Ito po yung sa ngayon ang napag-usapan po, katulong po natin ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Toll Regulatory Board. Pero titingnan po natin pagkatapos po ng pagmalapit na pong matapos ang isang buwan, magkakaroon po tayo ng analysis o evaluation po kung kailangan pa po ba tayong mag-extend. Pero mas maganda po siguro na hindi na siya ma-extend. Ibig sabihin po nagiging stable po yung presyo po ng ating langis. Pero kung kailangan po talaga, ito po ay i-extend po ng pamahalaan kung nakitaan na kailangan po itong gawin.
Ayun, so depende din po tayo sa kung syempre bababa na. Sana ay mas magandang balita nga po sabi niyo yung bumaba itong presyo ng petrolyo. Hindi na ngangailangan extend yung programa dahil bumaba na. Sa tingin niyo naman po ma'am, paano po ba ito makakatulong naman sa sapat na supply ng ating pagkain sa bansa, itong pagkakaroon ng free toll? Yung free toll po kasi natin, malaking tulong po ito sa ating mga truckers at makakabawas po ito sa kanilang mga gastusin. Kapag ganito in-encourage po kasi natin sila na maging tuloy-tuloy po yung kanilang pagbabiyahe para po hindi po maantala yung ating mga produktong pag-agrikulturan makarating po sa merkado. Kapag ka po kasi sapat yung supply natin sa merkado nitong mga ating pagkain, ay maiiwasan po yung biglaang pagtaas ng presyo. Kaya po yung price stabilization po, isa po ito sa layunin ng programang ito para po yung ating mga kababayan ay lagi pong maging abot kaya yung presyo ng kanila pong mga pagkain. Ayun. So ang isang sa inaagapan po natin dito, hindi lang yung magkaroon ng sapat na supply ay para hindi rin magkaroon ng biglaan ng pagtaas sa presyo ng mga produktong agrikultura. Kaya po meron tayong ganitong programa ang pamahalaan. Nabanggit po dun sa report ng ating isa sa mga reporter na ito pong pag may plano kayong paglalagay ng color-coded sticker para secure yung identification. Paano po ba sistema nito at ano po ba to? Ilalagay ba to sa may windshield ng sasakyan? Ito po ba gagawin na? Ngayon po ay inaayos pa po natin yung sistema para po pag ni-launch po natin itong sticker na to or ating pong security system para sa ating mga truckers. Inaasahan po natin na abutin po tayo ng more or less around June po ay ma-launch po natin ito. Ito po ay tinatawag nating security seal. Ilalagay po ito doon sa windshield ng ating mga truck na nakalagay po na Department of Agriculture po na naghahakot po ito ng agri-fishery products na do not delay. Isa rin po itong paraan para po yung mga nakakakita po sa atin sa daan ng mga trucks ay hindi po sila maantala. So ito po nakalagay din po, may color coding po ito at para po makita rin po at malaman po agad kung ano po bang produkto yung hinahakot po ng ating truck. At kasama din po ito sa programa na mapabilis po yung daloy ng agri-fishery products po natin sa ating mga daan. Ayan, nakakatuwa po yung may mga ganyang proyekto yung ating pamahalaan. Alam nating makakatulong sa ating mga kababayan. Siguro po bilang panghuli ma'am ay bibigay ko sa inyong pagkakataon para makapagbigay po ng mensahe sa ating mga kababayan, gayon din po sa mga truckers, lalo na yung mga hindi pa kasali sa programa. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Salamat po. Nais lang po nating iparating sa ating mga kababayan na ginagawa po ng pamahalaan upang maibsan po yung hindi po naging magandang epekto ng biglaang pagtaas po ng petrolyo o ng fuel po dahil po sa nangyayaring krisis sa Middle East. So ang atin pong ginagawa ngayon ay maibsan po itong biglaang pagtaas ng presyo, hindi po ito mangyari. Kaya ito pong programa na free toll fee po para sa ating truckers ng agri-fishery products ay upang mabawasan po ang cost ng ating mga tagapaghakot. Kaya hinihikayat po natin yung ating mga truckers na sila po ay mag-register at ito po ay isang paraan para matulungan naman din po nila yung ating mga magsasaka na yung kanilang mga ani po ay makarating sa merkado at the same time po ay maging sapat po ang supply ng pagkain para po sa ating mga kababayan. Kaya sana po ay sila po ay tumugon at tulungan po ang pamahalaan sa programang ito at para na rin po ito sa ating mga kababayan. At sila po ay mag-register na po. Salamat po. Maraming salamat po, Department of Agriculture Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Joycel Panlilio. Gandang umaga po.